Bukod sa 3 lider ng katutubong lumad na pinaslang sa Lianga, Surigao del Sur, isang pamilya ng mga Manobo rin, di umano, ang pinatay sa bayan ng Pangantukan sa Bukidnon. Pinagbintangan daw silang miyembro ng New People's Army, pero ayon sa militar, lehitimo ang operasyon ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa lugar dahil sa ulat na may mga armadong grupong umaali-aligid sa komunidad. May report si Jiggy Manikat. Sinadya ng News TV Quick Response Team ang Barangay Mendez sa Pangantukan, Bukidnon. Sa maliit na komunidad na ito, natagpuan namin ang pamilya ni Herminio Samia, 61 years old, at isa sa napatay sa sinasabing engkwentro ng militar at NPA di kalayuan sa kanilang lugar. Pero sabi ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, we are very certain na yung na-encounter namin is part dun sa grupo ng NPA. And also with that, nag-positive din naman sila sa gunpowder burn which is being conducted by the SOCO. Nagpositibo rin daw sa powder burn sa mga nasawi, indikasyon na nakapagpaputok ng baril ang mga ito. Ayon sa anak ni Herminio na si Orino, hindi totoong NPA ang kanyang ama. Imposible rin daw itong lumaban dahil ito'y bulag na. Wala rin daw silang kakayahan na bumili ng armas dahil pagtatanim ng kamote at gabi lang ang kanilang ikinabubuhay. Kaya paniwala ni Orino, ang baril na nasa litrato ng mga sundalo ay inalagay lamang ng mga ito. Way armas ni Papa. Dito iya ang nakita nga armas dili. Kaya si Papa dito kagunit adto kay hanap na. Di nakakita. Bukod sa kanyang ama, napatay rin ang kapatid na si Jobert, 24 years old, anak na si Norman, 14 years old, at 2 pinsan pa. Kitang-kita ko sa mata ng 15 anyos na si Nono, di niya tunay na pangalan, ang takot na kanyang pinagdaraanan. Si Nono lamang ang nag-iisang nakaligtas matapos na pagbabarilin naman ng mga sundalo ang kanyang ama, kapatid at mga pinsan. Bigla nang binaril yung tatay ko at sa sunod-sunod na kaya ako nakatakbo ako hanggang sa hindi ko na nakita yung sunod na papangyari na tumatakbo na ako hanggang nakadating ako sa barangay. Pagkatapos ng insidente, nagtago na siya sa ilang mga kaanak hanggang napunta siya sa pangalaga ng Iglesia Filipina Independiente para sa kanyang kaligtasan. Isa sa mga tumutulong sa kanya, si Dato Jomorito Guaynon, isa sa mga tribal leader sa lugar. Ayon kay Guaynon, pangunahing ugat ng kaguluhan sa kanilang komunidad ang pagtutol nila sa paggalaw ng kanilang mga ancestral lands. Dati na raw silang lumapit sa National Commission for Indigenous Peoples at Commission on Human Rights pero wala raw nakatulong sa kanila. Tanging ang grupong Karapatan ang nagbigay sa kanila ng tulong at atensyon na ipaglaban ang kanilang mga lupain. Ito rin ang dahilan kung bakit napapagbintangan sila mga miyembro ng NPA. Ang katayuan ng mga luma dito sa buong Mindanao at saka dito sa rehiyon, partikular sa Bukidnon, na ayaw namin na maubos pa ng plantation at saka ng mina yung lupang ninuno namin kasi wala na kaming ibang mapuntahan. We believe that we have our mandate and basing on our mandate, yun po yung ginagawa natin is to address the situation. And actually the insurgency is not only the military's concern, it's an everybody's concern. Jiggy Manikat, GMA News.